Ang management po ay lubhang napakahalaga sa ating babuyang walang amoy sapagkat dito natin maipakikita yung effectiveness nitong ating ginagawa. Kapag ang ating management ay hindi naaayon sa sistema, sa ating teknolohiya, hindi po tayo magtatagumpay sa ating negosyo. Kaya napakahalaga po na sundin ang management. Sa management, kailangan po natin na isaayos ang waste collection. Kaya po ang baboy, pagka nagbigay na siya ng kanyang mga excretion, kokolektahin natin ng maayos. Gagamit po tayo ng walis kasi hindi naman natin pwedeng basain ang ipa, no, ng tubig. At kaya walis ang gagamitin natin at dustpan. Pagkatapos, pag nakolekta na ang dumi, lalagay natin sa sako at iipunin natin, patutuyuin. Dalawang bagay ang paggagamitan. Pwedeng gamitin organic fertilizer at saka pakain sa mga bulati sa vermiculture. So sa pond, hayaan natin ang dumi na doon sa pond napunta. Pero hindi po natin patatagalin yon sa loob lamang ng 24 oras. Pagkalipas po ng 24 oras, ang pinakamainam at pinakamagandang oras para linisin ang pond ay umaga. Kailanman ang baboy ay meron silang panlasa na hindi sila umiinom o kumakain ng marumi. Marunong po silang kumilala sa kung ano ang dapat nilang kainin at dapat nilang inumin. Sa wallowing pond, kailangan natin i-maintain ang tubig. Tuwing umaga, aalisin natin yung tubig ng nakaraang araw para maging presko uli ang tubig sa wallowing pond. I-maintain po natin ang 2 pulgada ng tubig mula nang ilagay natin ang mga baboy sa wallowing pond hanggang sa ibenta po natin sa paglaki nila. So hanggang doon lang po ang level ng tubig araw-araw. Bedding po ng ating babuyang walang amoy, mahalaga po na lagi nating iti-check o i-monitor yung itsura ng ating mga rice hull. Baka mamaya nabubulok na at hindi pa natin pinapalitan. Ang bedding po natin kadalasan ay pinatatagal na natin hanggang sa ang baboy ay lumaki, hanggang sa ang baboy ay ibenta. At pagka po nagdi-discolor na siya, ay pwede nating i-top dress uli ng rice hull para maging presko. So, ibo-broadcast lang ho natin yung rice hull sa ibabaw. Pagkatapos, papantayin natin. Kailangan i-maintain po natin yung 2 hanggang 3 pie na kapal ng rice hull. Kasi po, sa katagalan po ng rice hull doon sa loob ng kulungan at ang baboy ay lumalaki, nagsasubsides po yung mga rice hull. Ano po ang alternatibo sa antibiotiko? Of course, gagamit po tayo ng probiotics. Ang probiotics po ay isang uri ng suplemento na nagbibigay ng mabuting kalusugan sa hayop, sa halip na po na antibiotic ang gamitin. Ang kabutihan po ng probiotic sa katawan ng baboy, pinangangalagaan nito ang malusog na katawan at minimaintain niya yung kanyang magandang resistensya. Lumalaban siya sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. Iyan pong probiotic ay kino-consider natin as a preventive measures against diseases. Kasi po, ang antibiotic, gagamitin lang natin yan kung talagang sobrang lala na ng problema. As long as kayang gamutin ng probiotics, gagamitin po natin in the long run ang probiotics. Mula po sa concentrated na probiotics o yung beneficial indigenous microorganism, ay kukuha lang ho tayo ng 1 ml. Ihahalo natin sa 1 litrong tubig. Pagkatapos yung mixture na yun na po ang gagamitin natin pang spray sa buong premises ng ating babuyang walang amoy. Pwede po din natin ihalo yan sa tubig na kanilang inumin. Pagkatapos pwede rin natin ihalo sa kanilang kinakain na natural feeds para lalong ma-enhance ang effectiveness ng natural feeds. Ang FeedPro po ay patuloy na magtuturo sa lahat ng interesadong matuto sa natural farming. This is the right business for you.